Yo guys, good evening. So yun, ngayong gabi, meron tayong nirepair na isang sniper rifle. So ito siya, pakita ko sa inyo. Isa tong S-Long brand na SSR-10. Yan. So isa nga pala to sa mga gusto-gusto kong bilhin noon pa. Yan. Kasi bukod sa maganda yung nagagandahan ako sa design niya, masarap siyang gamitin sa field kasi napakagaan. Kahit isang kamay lang, mabubuhat mo siya. So actually, itong unit na to, ang nagpapabigat lang sa ngayon, kung makikita nyo yung scope. Ayan. Medyo may kalakihan yung scope niya. Pero kung rifle lang talaga, ang bubuhatin nyo, hahawakan nyo, talagang magaan. Kung ikukumpara ko dito sa isang rifle nyo. So, ayan. Ito yung BSR-10 naman. Mas mabigat siya kumpara dito. Yun nga lang, medyo may kamahalan tong unit na to. Kasi bukod sa maganda na yung internal parts niya, yan, maganda na rin yung barrel niya. Kung gusto mo siyang pataasan ng FPS, tanging spring na lang ipapalitan mo sa kanya. So yun, doon naman tayo sa problema niya kung bakit ito napunta rito sa atin. So yun, sabi ng owner, nung huling check nila ng FPS, nagulat siya kasi ang FPS daw nasa 370 na lang. So napakababa para sa ganitong type ng Airsoft. Kasi yung mga ganito is nagre-range ng mga 500 FPS. Mag-expect ka talaga ng malakas pagdating sa mga ganitong unit. So yun, at isa pang problema, barado na rin yung chamber niya. So means hindi na tumatalsik yung bala every time na ipuputok nila tong rifle na to. At yun, nung dinisassemble nga natin, nakita natin na ito yung problema niya. Yan. Ito yung tinatawag na half-up rubber. So isa tong silicone type na half-up rubber. Yan. Napunit siya. Bakit nga ba napunit? Ano nga ba naging dahilan? So nung dinisassemble natin siya, nakitaan natin siya ng maraming basag na BBs. Yan, nagkalat yan dito. Yan, yung mga ganito. Ito na, nakita ko, nilinis ko na kasi. Then sa magazine niya, makikita nyo. Ayan, sa loob. Pumasok na rin sa loob yung mga durog na BBs. So yan ang resulta pag gumamit kayo ng low quality na bala pagdating sa mga ganitong type ng airsoft. Pag kayo nabasagan, na hindi nyo namamalayan, sumiksik yan sa loob ng chamber o kung saan man, pwede mag-cause talaga ng sira yan. So yun, nilinisan na natin siya. Pinalitan na rin natin ng bagong ganito. Nagpalit na rin tayo ng spring na mas matigas. So ang FPS niya ngayon is ito. Yan, 555 FPS yung nakikita niya. So kahit ganun kataas yung FPS niya, kahit ganun katigas yung spring na nilagay natin, kung mapapansin nyo, napakagaan niya pa rin igasa. Napakalambot niya pa rin. Kumbaga, hindi nyo kailangang mag-sobrang effort pa para lang hilahin siya. Katulad ng mga ibang brand na sniper rifle na ina-upgrade sa ganung kataas na FPS. So dito, hindi ka mapapagod talaga. Bukod sa magaan, malambot pa yung gasa. At the same time, ang maganda sa unit na to, pagdating naman sa mga gun bag, kahit yung gun bag ng M4 kasyang-kasya to kasi foldable yung buttstock. So hindi katulad ng mga ganitong type ng sniper na kailangan nyo pa ng rifle case para maitago siya, para maingatan nyo na huwag magasgasan. At yun, sa owner nito, sir, linisan na lang natin siya, then isiro natin yung side bukas kasi medyo madilim na, mahirapan na tayo. At yun, message kita. Ready na to siguro bukas na hapon. Pwede mo na bigyan. So ilang ulit sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade, message lang kayo sa page anytime. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft nyo na gustong ipagawa at pag-usapan po natin kung ano yung magagawa natin. Yon, sa mga naghahanap nga pala ng mga sniper rifle na ganito, hindi po to budget friendly, medyo may kamahalan to. Yan. Pero sulit naman kasi wala ka na halos papalitan sa kanya. Spring na lang talaga. At yun, ano pa ba? Next na natin yung ENC M4 rifle na pinadala rin sa atin noong Sunday. So ang problema nun is umiinit daw, sabi ng owner, kaya hindi niya magamit ng ayos. So yun lang, simulan na natin yun. Maraming salamat po.